kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Ito ang kasaysayan ni Castiel. Maaga akong nabiyudo. At dahil sa hindi kami nabiyayaan ng anak ng una kong asawa, ay mag-isa lamang akong nabuhay for 30 years. Hindi na rin ako naghangad noon na mag-asawa ulit dahil para sa akin, si Erlinda lang ang una't huli kong mamahalin. Pero after 30 years, dumating sa buhay ko ang babaeng nagngangalang Roxanne. At siya ang muling nagbigay ng kulay sa aking buhay. Oh, Roxanne! Ay, sir, kayo po pala. Break time yun na, di ba? O, ba't nagtatrabaho ka pa? Kasi po, sir, minabadali na po ito ni Sir Jonas. Kailangan na raw po itong matapos. Oh, ako lang bahala kay Jonas, ha? Alam kong ikaw ang pinakamasipag na empleyado ng factory. Pero kailangan mo rin magpahinga. Sige na, mag-break ka muna. Sige po, sir. Thank you po. Okay. Teka. Saan ka pala umuwi? Sa Kalumpang ho. Naku, malayo din pala rito. At mabuti pa sumabay ka na sa akin mamaya, no? Total, taga-kainta naman ako. Ay, Dumadaan kasi ko sa Kalumpang. Isasabay na kita, ha? ako nakakahiya naman sa inyo, sir. No. Huwag ka mahiya sa akin. Mabait talaga ako sa mga masisipag na empleyadong katulad mo. Roxanne! Ayos, Sir Castel. O, tayo na. Sakay ka na. Ihatid na kita sa inyo. Sige po, sir. Okay. O, ituro mo na lang sa akin yung direction papunta sa inyo, Okay ha? po, sige po. Okay. Ayan. Ay, may asawa ka na ba? Meron na po, sir. Pero hindi po kami kasal. Ha? Meron po kami isang anak. Ilang taon na ba kayo nagsasama? 2 months pa lang po kami nagsasama. Okay. Anyway, birthday mo pala nung isang linggo. Naku, pasensya ka na kung hindi kita nabati, ha? So, belated happy birthday. Thank you po. Teka. Eto, ayan. Tanggapin mo yan. Ano po ito, sir? Regalo ko sa birthday mo. Talaga po? Buksan mo na. Ay, okay. Oh, sir. Bagong model yan ng smartphone. Opo. Nagustuhan mo ba? Opo, sir. Pero nakakaya naman po sa inyo. No. Actually, kulang pa yan sa kasipagang ipinakita mo sa trabaho mo. Ganun po ba? Thank you po. Alam mo, Roxanne, makita lang kitang masaya. Masaya na rin ako. Oka, loves. Kumusta naman yung trabaho mo kanina? Marami ka ba naging kliyente? Sinuwerte ako kanina. Malaki na nakuha kong tip sa mga kliyente namin bakla at matrona. Pero teka muna, sino nagbigay ng bago mong cellphone? Bigay ng boss ko. Regalo niya daw sa akin nung birthday ko. Ang galante naman ang boss mo kung ganun. Mabait sa akin yun. Biruin mo, hinatid pa niya ako kanina pa uwi ng bahay. Baka naman may gusto sa iyo ang amo mo. Hindi gagawin na isang lalaki yun. Lalo na ang boss mo. Para lang sa isang empleyado. Maliban na lang kung may gusto siya sa'yo. Hindi naman siguro. Pero, alam mo, magandang opportunity yun pag nagkataon. Alin? Yung magkagusto sa akin ng boss ko? Oo.
Operahan mo yung boss mo. Gawin mo uli yung dati mong ginagawa. Muka, nagbago na ako. Ayoko nang balikan ng pagiging GRO. Sayang naman kasi pera, Roxanne. Pwede natin gamitin yung para makaipon tayo. O di kaya makapagpatayo ng negosyo. Ayoko samantalahin ang kabaitan ng boss ko sa akin, ano? Ano ka ba? Sa panahon ngayon, utak na ang ginagamit. Maging practical ka. Malaki ang opportunity ang mapupunta sa'yo kapag nagkataon. O, pwede ka pang ma-promote dyan sa factory na pinapasukan mo. Sige, susubukin kong gawin yung sinabi mo. Napapansin ko, Castiel. Special ang treatment po kay Roxanne, ha? Naku, ewan ko ba, Jonas? Pero alam mo, iba ang nararamdaman ko kapag kasama ko siya. Yung bang bumibilis ang tibok ng puso ko. Ba? Pagkatapos, hindi nakukumpleto ang araw ko kapag hindi ko siya nakikita at nakakasama. O kumpirmado. In love ka nga sa kanya. Oh, Teka, sa may asawa na si Roxanne, di ba? pero hindi naman siya kasal. Bakit? Balak mo bang agawin siya sa asawa niya? No, hindi naman. Pero, posibleng maging kami, di ba? Yung nga lang, kung papatol siya sa akin. Naku, matanda na ako, Bakit Jonas. naman hindi? May ibubuga ka pa naman, di ba? Makinig ka pa rin naman sa chicks. Oh, No. Bahala na. Bahala na kung magugustuhan din ako ni Roxanne. O, di okay kung ganun. Pero kung hindi, ipagpapatuloy ko na lang yung nasimulan ko, Jonas. Okay. Andito na tayo, Roxanne. Thank you po, Sir Castiel. Sige, bababa na ako. Wait. Sandali lang, Roxanne. Bakit po? Ano ba ang nararamdaman mo kapag kasama mo ko? Okay naman. Masaya. Ang bait-bait niyo sa akin kasi. Kasi, alam mo, paano special ka sa akin? Oh, ano ang ibig niyo sabihin? Parang nagkakagusto na ako sa'yo. Oh, Ang totoo, mahal na yata kita. sir. I'm sorry, Roxanne. Kung na-upset ka sa sinabi ko, Hindi po. Ayos lang po. hindi ko lang kasi mapigilan ang nararamdaman ko para sa iyo. Nakakaya. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Wala naman pong masama kung magsabi kayo ng totoo yung nararamdaman. Hindi ka ba nagagalit o nandidiri sa sinabi ko? Bakit naman ako mandidiri sa inyo? Ang gwapo-gwapo niyo. Mabait. Napakasipag. Sana nga, kayo na lang naging asawa ko eh. Roxanne? Sige na, sir. Lalabas na ako. Sige. Good night. Roxanne, si Dion may sakit. Oh, may pera ka ba, Oka? Dali na natin sa doktor ang bata. Wala akong pera. Ha? Ilang araw din akong tumigil sa pagkukulboy. Ikaw ba? Wala na akong pera. Binayad ko na lahat sa utang eh. Ano ba? Anong gagawin natin? Umutang ka na lang sa boss mo. Ano? Total, sabi mo, mabait naman siya. Sigurado, pahihiramin ka nun. Ay naku, nahiya ako. Pero
Sige, susubukan ko. Basta para kay Dion, kakapalan ko ng mukha ko kay Sir Castiel. Sir Castiel, Oh, magandang umaga Roxanne. po. Halika. Pasok nga. Thank Oh, you. maupo ka. Thank you po. Sir, pasensya na kung naistorbo ko kayo. Wala yun, Roxanne. Kaya po ako pumunta dito para po humingi sana ng tulong sa inyo. Kasi yung anak ko po nasa ospital. Ganun ba? Opo. Okay, sige, tutulungan kita. O, magkano ba ang kailangan mo? O mga 10,000 sana. Sorry sir, kaya lang po talaga yung alam kong Oh, malalapitan. naunawaan kita. Wala yun, Roxanne. Wait, ha? Excuse me. Oh, 14. Oh, ito. Ayan. 15,000 yan. oh, salamat po sir. Huwag ko kayo mag-alala. Makakabayad din ako sa inyo. Ha? Kung gusto nyo, ibawas nyo na lang po sa sweldo ko. Oh, no. Hindi. Huwag mo nang bayaran yan. Tulong ko na yan sa'yo. Ay, sir. Oh, sige na. Pumunta ka na sa ospital kung pupunta ka, ha? Umabsent ka muna para maalagaan mo naman ang anak mo. Ako na ang bahalang magsabi kay Jonas at sa supervisor mo, ha? Oh, sir. Maraming salamat po. Ate Roxanne, buti dumating ka agad. Yung anak mo. Bakit, Beth? Ano nangyari kay Dion? Nakausap ko na ang doktor ni Dion. Oh. May findings na raw sila sa sakit ng anak mo. Ate, Ano? may cancer si Dion. O, ano gagawin natin? Wala akong madiliin dyan. Ilang taon na ako nagtitiis sa'yo. Ilang taon na tayong ganito. Walang asenso. Simula nung magsama tayo, hindi guminhawa ang buhay ko. O ka nakakasawa na. Pagod na ako sa pagtitiis ko sa buhay natin. Mabuti pa nga si Sir Castiel. Nabibigay ang lahat ng pangangailangan ko, samantalang ikaw na asawa ko wala. Eh, gano'n naman pala eh. Umayag ka na lang maging kabit ng matandang yun. Alam mo, dapat pala pinagsisihan ko ng pagpahig ko na makipag-live-in sa'yo. Wala kasi ako na pala sa'yo eh. Ayoko na! Magkanya-kanya na lang tayo! Narito na tayo. Roxanne, alam kong pakiramdam ng isang magulang. Lakasan mo lang ang loob mo. Hindi pababayaan ng Diyos ang anak mo. Salamat, Sir Castiel. Dahil sa iyo, kaya lumalakas ang loob ko. Tandaan mo sana, lagi lang akong naririto sa tabi mo para tulungan ka. Espesyal ka para sa akin. Talaga po. Mahal niyo pa rin ako. Oo, Roxanne. Ikaw, posible bang matutuhan mo rin akong mahalin? Kahit na matanda na ako. Sir, Alam ko ang hirap na dinaranas mo sa piling ng asawa mong irresponsable. Hindi ako ganon. Alam kong hiwalay na rin kayo. Alam mo bang nagkaroon ako ng pag-asa? Kaya sinasabi ko sa iyo ngayon, mahalin mo lang ako. Ibibigay ko ang lahat ng gusto at pangangailangan ninyo ng iyong anak. Gagawin kong maligaya ang buhay niyo.
Roxanne? Kayo na ng boss mo? Oo, Mitch. Sinagot ko na si Castiel. Wow. Boyfriend ko na siya. Pero ang tanong, Ateng, mahal mo ba siya? Oo, nung una, aaminin ko, wala akong nararamdaman na special para sa kanya. Sinagot ko lang siya para matulungan niya ako sa pagpapagamot kay Dion. Ganon? Oo, pero Mitch, siya kasi yung tipo ng lalaki na madaling mahalin. Napakabait niya sa akin. Sincere. At palagi siyang nandiyan sa tabi ko para damayan ako. Hanggang sa, yun, unti-unti nang na-develop yung feelings ko para sa kanya. Kaya ngayon masasabi ko na rin na mahal ko na siya. Nakalimutan ko bigla si Oka nang dahil sa kanya. Siguro, hindi naging maganda ang intention ko sa kanya nung una. Pero ngayon, handa akong bumawi. Patutunayan ko kay Castiel na tama lang ang naging desisyon niyang mahalin ako. Roxanne, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun, mahal? Tungkol saan? Will you wear this ring? Castiel, anong ibig sabihin nito? Will you marry me? 6 months pa lang tayo. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Roxanne, gusto kitang mapangasawa. Gusto kong makasama ka sa mga nalalabing buhay ko sa mundo. At buong puso kong ipinangangako sa iyo na magiging mabuting asawa ko sakaling tanggapin mo ang aking alok. Castiel, Mahal mo ko, hindi ba? oo. Mahal na mahal kita. At sa tanong mo kung gusto ba kitang mapangasawa? Yes. Handa akong isuot niyang singsing para sa'yo. Roxanne, Handa akong maging may bahay mo. Handa akong katuwang at kasama mo habang buhay. Roxanne. I love you. Oh, salamat. Salamat, Roxanne. Maraming salamat. Mahal na mahal din kita. Hindi man naging maganda noong unang intensyon sa akin ni Roxanne, pero sa bandang huli, nagbago siya at bumawi sa akin sa pamamagitan ng pagmamahal ng tapat. Sa ngayon ay kasal na kami at masaya ako dahil buong puso niyang ginagampalan ang kanyang tungkulin bilang aking may bahay. Ako naman, ginagawa ko rin naman ang lahat para maging masaya siya sa aking piling. Ako si Castiel at ito ang aking buhay. Totoong walang pinipiling edad ang pag-ibig. At masaya tayong marinig na masaya na sila Castiel at Roxanne sa kanilang pagsasama sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay. At kahit na maraming kilay ang napapataas sa mga ganitong klase ng relasyon, ay hindi nagpapatinag ang dalawa. Dahil sa pag-ibig, hindi mo na kailangang intindihin ang iniisip ng iba. Dahil ang mahalaga, mahal ninyo ang isa't isa. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Yunel Benamin, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, Susan Robles, at June Martin Legaspi sa papel ng Castiel. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Boboy Salonga, superbisyong teknikal Bong Buyar at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz,
Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, narito ang isang kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Egay. May minahal akong babae, si Abby. Ipinigay ko sa kanyang lahat. Ginawa ko siyang mundo ko. Ngunit hindi yung naging sapat para manatili siya sa akin. The next thing I know, ikakasal na siya sa ibang lalaki. Ladies and gentlemen, may I present to you the newlywed, Mr. and Mrs. Jed and Abby de la Serna. Grabe! Officially Mrs. De La Serna ng kapatid ko. Kay tagal niyang hinintay to, Egay. Oo nga Ayan, pinipirmahan na nila yung marriage certificate. Ay, talagang wala nang makakapaghiwalay sa kanilang dalawa. Hey! Egay! Smile ka naman dyan. Huwag kang malungkot. Sa bagay, naiintindihan kita. Alam ko mahal mo pa rin si Abby hanggang ngayon. Ikaw naman talaga ang una niyang minahal eh. O hindi lang dumating si Jed, malamang ikaw ang nasa harapan ng altar kasama niya. Pero, ganun talaga ang buhay. Move on ka na lang. Masaya na si Abby sa piling ni Jed. Kaya dapat, maging masaya na rin tayo para sa kanya. Masaya naman ako para sa kanya, Crystal. Oh? Sabi ko nga sa kanya, bago siya ikasal, suportado ko siya sa anumang desisyong gagawin niya. Tama yan. Huwag ka mag-alala. Mahahanap mo rin yung totoo mong kaligayahan. Abby, Jed, Mahal? Si Egay. Egay, akala ko hindi ka makaka-attend sa kasal namin. pwede ba naman hindi? Kaibigan kita. Ayoko mawala sa espesyal na araw mo. Salamat. Oh, okay ka lang ba, Egay? Ha? Ayos lang ako, pare. So, saan ang honeymoon niyo? Sa Europe, ilibuti namin ang ilang bansa tulad ng Austria, Hungary, Bulgaria, saka Greece. Wow, iba na talagang mayaman. Gusto ko lang naman kasing bigyan ng memorable honeymoon ng asawa ko. Kaya pinaghandaan ko talaga ito. Excited na ako, Jed. First time ko makakapunta sa Europe. Ay, siya nga pala, mahal ko. Lumapit na tayo sa iba pang guests, ha? Eh, guys, see you around, ha? Okay, Sandali lang, Jed. Ikaw na muna kumausap sa mga bisita natin. Kakausapin ko lang saglit si Egay. Okay, ilang minuto kayo mag-uusap? Give me 5 minutes. 5 minutes. Okay. Sige, maiwan ko muna kayong dalawa, ha? Ako na lang muna ang bahala sa ibang guests. Egay, I'm sorry. Sorry for what? I know, nasasaktan ka pa rin sa nangyari. Please, Abby. Huwag mo nang ipaalala sa akin yan. Sinusubukan ko nang mag-move on. Kaya nga, baka hindi na muna ako magpakita sa'yo after this. At saka, bakit ka pa hingi ng sorry sa akin? Parang ipinakita mo lang na nagsisisi ka sa pagpapakasal mo kay Jed. And I don't think so na nagsisisi ka sa ginawa mo. Ang sayo ng dalawa eh.
Kaya para saan pang sorry mo? I just want to make sure na okay ka na. No, I'm not okay. But I'm going there. Anyway, thanks for the wedding invitation. At umattend ako ng kasal niyo. To show na handa ko nang tanggapin yung nangyari. Your presence is highly appreciated. Salamat na marami, Egay. Paano, Abby? Best wishes na lang. Enjoy your life with him. At kapag okay na ako 100%, I would consider na maging ninong sa anak ninyo. Sure ka na ba talaga sa desisyon mo? Matagal ko na gustong bumalik sa Amerika para makasama ko ulit ang mga parents ko. At saka, para tuluyan na rin akong makamove on sa nangyari sa akin. Alam mo, Egay, maganda yung desisyon mo. Sana bumalik na ulit sa dating buhay mo. Salamat, Crystal, sa palaging pagtulong mo sa akin. Dahil sa'yo kaya medyo bumaba ang emotional stress ko dahil sa nangyari sa amin ng kapatid mo. Ano ka ba? Wala yun. Masaya ako't nakatulong ako sa'yo. At saka, ginagawa ko to para parang paghingi na rin ng tawad sa ginawa sa'yo ni Abby. Alam ko naman na minahal mo siya. Si Abby lang tong walang satisfaction. Hindi ko na sinisisi si Abby sa nangyari sa relasyon namin. Siguro, this is God's will. At saka, hindi talaga siguro kami magkapalad. Kaya ganun ang nangyari sa amin. Pero kasal ng kapatid mo at masaya na siya sa buhay niya. Kaya wala nang rason para hindi ko siya i-let go sa puso ko. Hello? Crystal, Yes? Ako nga. Sino to? do you still remember me? Does Edgar Manansala still ring a bell? Oh, Egay! Grabe, hindi kita nabosesan, ha? Pasensya ka na. Wait! Ano, kumusta ka naman? Saan ka na? I'm here at Shuttle. Well, after 5 years, I'm planning to go home. Really? Oh, that's nice. Ikaw, Crystal, kumusta ka na? May asawa ka na? Wala pa rin. As in, single pa rin? Yeah, ganun talaga. Hindi ko pa rin makita si Mr. Right after 5 years. Pero okay lang. Maganda naman ang career ko. Oh, so, what made you decide na uuwi ka na ng Pilipinas? Well, I miss everything, including you. Oh, ganon? Pero good decision yan. Masaya ako't babalik ka na ng Pilipinas. Abby, Oh, Egay! Ikaw pala. Umuwi ka na pala galing ng Amerika. At kumusta ka na? eto, okay lang. Ikaw, Okay lang. Pero nabigla ako sa pagdating mo dito, ha? Kanino mo nalaman ang address ng bahay ko? kanino pa ba? Edi sa half-sister mo? Ganun ba? Mabuti naman napasyal ka. Kala ko nakalimutan mo na ako. Pwede ba yun? Siyempre hindi. Kayo ni Crystal ang ilan lang sa mga kaibigan ko dito. Pero, curious lang ako, ha? Bakit ka umuwi? For sure, ang ganda-ganda na ng buhay mo dun sa Amerika. Well, hindi sa lahat ng pagkakataon masaya ako doon sa Amerika. Pero siyempre, hindi may iwasan na ma-miss mo yung lugar na kinalakihan mo. Babalik ka pa ba ng Amerika? Oo. So, nagbabakasyon ka lang pala dito. Hanggang kailan ka tatagal dito? Pinakamatagal na sigurong 6 months. Tapos kailangan kong bumalik ulit ng US
to maintain my residency required for citizenship. Ganun ba? Abi, maraming naikwento sa akin si Crystal tungkol sa'yo. Ha? Talaga? Tulad ng ano? Na hindi raw kayo magkaanak ng asawa mo. Hindi kami magkaanak ni Jed. Kasi may diferensya ang matris ko. Yun nga. Kaya nagluloko ang asawa mo. Huwag na natin yung pag-usapan. Kung niloloko ka na, bakit hindi mo pa siya hiwalayan? Hindi naman ganun kadali yun, Guy. Mag-asawa kami. At hindi lang kami basta nagsasama. Kasal kami. Bukod sa, mahal ko pa rin si Jet. Abi, you deserve someone better. Yung kaya kang mahalin at panindigan, kahit na may kakulangan sa pagkababae mo. Yung kaya kang tanggapin at respeto. This is the happiest day of my life, Egay. Thank you for loving me. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Crystal. Kasi finally, sinagot mo na ako. Well, naisip ko, bakit ko pa patatagalin? Kitang-kita ko naman na mahal mo talaga ako. At saka, mabuti na rin yung sinagot na kita. At least, akin ka na. Hindi ka na maaagaw pa sa akin ng iba. I promise, hindi mo pagsisisihan ang naging boyfriend mo ko. Crystal! Oh, Guy! Abby! Come, join us! Ano palang ginagawa mo dito? Ay, may imimit lang akong client dito sa resto. Okay na ni Egay. Anong balita sa inyong dalawa? Well, magandang balita. Boyfriend ko na si Egay. Ha? Excuse me. Mag-CCR lang ako. Are you okay, Abby? Medyo sumama lang ang pakiramdam ko. Hello? Abi, Egay? kumusta ka na? Okay na bang pakiramdam mo? Oo. Mabuti na ang lagay ko. Pero, nalulungkot ako kasi mag-isa ako dito sa bahay. Ganun ba? Hintayin mo ko. Pupuntahan kita dyan. Hindi, huwag na. May istorbo ka lang. At saka baka may bonding moments kayo na girlfriend mo. Nandito na ako sa bahay. Day off ko kasi ngayon sa work. Si Crystal naman, mamaya pang uwi nun. Ano? Pupuntahan kita dyan, ha? Hintayin mo ko. Sige, Egay. Ikaw ang bahala. Oh, kumain ka lang ng kumain dyan. Magpakabusog ka. Salamat, Egay. Talagang inasikaso mo pa ako ngayong araw. Sa bagay, palagi mo naman ginagawa ito sa akin. Basta't matiyak ko lang na maayos na ang ligay mo. Okay na ako, kampante na ako. Pero Abi, imbis na magmukmukha dito sa bahay, bakit hindi mo libangin ulit ang sarili mo? Lumapas ka. Kung gusto mo, maghanap ka ulit ng trabaho para ma-divert yung atensyon mo sa mas mahalagang bagay. Kaysa naman sa panayang asa mong babalik si Jed sa'yo. Hindi na babalik si Jed. Hindi, Egay. Kahit pagbali-balik ta rin man ang mundo, asawa ko pa rin siya. At nararamdaman ko, babalik pa rin siya sa akin. Bakit ba sobrang mong mahal na mahal yang si Jed? Hindi ka na nga niya mahal, hindi ba? Hindi na nga asawang turing niya sa'yo eh. Tapos, eto ka pa rin. Abi, gumising ka sa kaibangan mo sa lalaking nun. Makinig ka sa akin. Hindi ka pinanganak para magtusa lang habang buhay. Kaya please, pakiusap. Hanggat hindi pa huling lahat. Hanggat nasa katinuan pa ang pag-iisip mo, kalimutan mo siya.
matuto kang i-let go ang mga bagay na matagal nang nawala sa'yo. Mabuti ka pa. Na-let go mo na yung mga bagay na nawala sa'yo noon. Hindi ko dapat sinabi sa yung huling sentence na sinabi ko kanina. Dahil kasi sa totoo lang, hindi ko pa na-let go ang nakaraan ko. Anong ibig mo sabihin? May feelings pa rin ako para sa'yo. Kung hindi mo lang sana ako ipinagpalit kay Jed, hindi sana masaya ka na sa buhay mo ngayon. Abi, kung naging asawa mo lang ako, hindi ko gagawin yung ginawa sa'yo ni Jed. Dahil ikaw lang ang mamahalin ko habang nabubuhay Egay, ako. please, tama na. Huwag mo nang sabihin yan sa akin. Alam mo namang imposible nang maging tayo. May asawa na ako. Ikaw, girlfriend mo na ang kapatid ko. Mas deserving sa pagmamahal mo si Crystal kaysa sa akin. Abi, Masaya na ako sa setup nating dalawa. Hanggang dito na lang yon. Huwag na tayong gumawa pa ng panibagong problema. Abi! Hey, guys! Oy, pumasok na kayo sa loob. Magkasimula ng party. tara na, Abi. Pumasok na tayo sa loob. Mamaya na lang ako papasok. O sige. Mamaya na lang din ako. Pag-yoyosip muna ako. Siya nga pala. Nabalitaan kong balak niyo magpa-civil wedding sa susunod na linggo bago kayo bumalik ng Amerika sa June. Oo, para maisama ko na si Crystal at doon na kami manirahan. Magpapakasal ulit kami pagdating namin ng shuttle. Buti pa kayo. Masaya na. Ang totoo niyan, hindi buo ang kasiyahan ko. Kasi nararamdaman ko, mahal pa rin kita. Dapat siguro lumayo na ako ng tuluyan sa'yo. Kasi ayoko maranasan ng kapatid ko yung naranasan ko. Guy, ayokong lokohin mo si Crystal. Mahal na mahal ka niya. Kaya pakiusap. Panahon na siguro para kalimutan na natin ang lahat ng nag-uugnay sa ating dalawa. Sinubukan kong kalimutan ka. Pero bakit ganon? Hindi ko magawa. Nandito pa kasi ako. Kaya hindi mo magawa. Don't worry. Pagdating nyo ng US, magiging maayos na ang lahat. Please, Ekay. Promise me. Mamahalin mo si Crystal. Higit pa sa pagmamahal na binigay mo sa akin noon. Promise me also na maging kailanman hindi mo siya lulukohin at sasaktan. Please, Egay. Promise me. Sige. Ipinapangako ko sa'yo. Gagawin kong lahat ng mga hiling mo. Salamat. Ipagdarasal ko na sana maging masaya ang pamilyang mabubuo ninyo. Hindi man kami nagkatuluyan ni Abby, pero masaya na rin ako sa aking buhay, kapiling ang aking asawang si Crystal. Mabuti talagang Panginoon kasi alam niya kung ano ang best para sa akin, at si Crystal yun. Ako si Egay, at ito ang aking buhay. Alam ng Diyos kung anong makabubuti sa buhay. Kung may mawala man, isipin mo na lang na sa tamang panahon, ibibigay niya ang tamang taong magmamahal, magpapahalaga at susuporta habang buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, John Legaspi, Jeneline de la Cruz.
Lionel Benamin, Rosana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Egay. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang. Sa musika, Boboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Ching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng buhay ng isang lalaki na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Krishna. Simple lang akong mangarap. Ang gusto ko lang naman kasi yung maging masaya sa buhay. Hindi man ako maging mayaman, pero yung bang nakakakain ako 3 beses sa isang araw, nabibili ko mga pangangailangan at gusto ko. Pero higit sa lahat, gusto kong maging successful sa aking tinahak na karir. Ang pagiging isang manunulat. Nagpapasalamat ako sa inyo dahil kumpleto ulit ang ating pamilya. Ngayong birthday ng papa nyo. Ma, hindi pa po tayo kompleto. Wala pa po si Krishna. Ha? Ganun ba? Opo. Hindi ko napansin. Darating pa ba yun? Kanina pa siya dapat nandito. It is a matter of cold feet, Ate Fatima, kaya wala pang bunso natin. Sige, mag-celebrate na tayo kahit wala siya. Total, mukhang hindi na rin naman darating ang lalaki gar. Sir Ismael, Mamila, nandito na po si Sir Krishna. Ay, I'm sorry. Kung na-late ako ng dating. Inabutan kasi ako ng rush hour kaya traffic papunta rito eh. Alas 4 ang usapan, Krishna. Kung umalis ka ng maaga, hindi ka aabutan ng traffic. Pasensya na, Kuya Elmar. Marami lang kasi akong tinapos na trabaho. May trabaho ka pala, Krishna? Hindi namin alam yun. May mga writing jobs ako. Writing jobs na part-time lang. Halos walang pinagkaiba yun sa pagiging unemployed. Hindi ako unemployed kasi kumikita ako sa ginagawa ko. Pero hindi stable ang kita mo. Hindi katulad ng mga kapatid mo na halos kumikita ng halos 100,000 kada buwan. Wala pong kaso sa akin yun, pa. Kahit na 10 to 15,000 lang ang kita ko kada buwan. Ang mahalaga, nabubuhay ko pong sarili ko. Oh, nakaka-disappoint ka, Krishna. Sa lahat ng anak ko, ikaw ang walang pangarap. Masaya ka na sa pagiging mababa. Huwag ka sanang magagalit sa amin, anak. Pero kasi mataas ang pinag-aralan mo. Economics graduate ka. Ine-expect namin sa iyo magiging manager ka ng isang bangko o executive ng isang kumpanya. Pero tingnan mo ang sarili mo. Hirap na hirap ang buhay mo. Hindi naman po ako naghihirap. Huwag ka nang mag-deny, Krishna. Tingnan mo yung itsura mo. Naka-plain t-shirt at maong pants. At sira-sira pa yung dala mong backpack. Tapos, nagkukumit ka lang. Hindi katulad ng mga kapatid mo. Naka-corporate attire. May mga sariling kotse. Magaganda ang careers. Maayos ang buhay. Sinasabi namin sa iyo to, Krishna, kasi alam namin kaya mong umasenso sa buhay. May pinag-aralan ka, matalino. Tigilan mo na yung pagsusulat mo at gamitin mo yung pinag-aralan mo. Ay, naku, Mila. Hindi makikinig sa iyo yan. Walang confidence yan sa sarili niya. Pa, maaminin ko po. Hindi po ako pang opisina eh. Tsaka, masaya po ako sa trabahong meron ako ngayon. Ba't hindi nyo na lang ako suportahan? Kahit naman ganito po ang buhay ko, hindi naman ako nagbibigay ng sakit ng ulo sa inyo.
hindi naman po ako humihingi sa inyo ng pera. Oy, Mila, nakita mo na? Sayang lang ang mga laway natin sa lalaking yan. Huwag na natin pasinin yan. Mag-celebrate na lang tayo ng birthday ko. Krishna? Oh, bakit hindi mo pa ibigay kay Papa yung dala mong regalo? Nahiya ako, Ate Sara eh. Hindi kasi kamahalan ng regalo ko. Alam mo na, yan lang ang nakayanan ko. Pero at least, may regalo ka. Naalala mo si Papa. Huwag kang mahihiya. Kasi ibibigay mo naman to ng tao sa puso mo. Ate, pakibigay na lang kay Papa, ha? Kasi kung ako pa ang magbibigay, siguradong makakarinig lang ako sa kanya ng masasakit na salita. Ayokong sirain ang celebration ng birthday niya. Ay, sige, Krishna. Ako na magbibigay ng regalo mo kay Papa. Salamat, Ate. Alis na ako. O, hindi ka na magpapaalam kina Mama at Papa? Hindi na. Hindi rin naman nila ako mamamalayang umalis eh. Alam mo naman, sa sobrang disappointed nila sa akin. Parang hindi na ako nag-i-exist sa kanila. Pagpasensyahan mo na lang sila kung gano'n na lang ang tingin nila sa'yo. Basta ako, ano man ang desisyon mo sa buhay, susuportahan kita. Buti ka pa, Ate Sara. Suportado mo ko. Hindi katulad nila Kuya Elmar at Ate Fatima na parang ang liit ang tingin nila sa akin. Payo ko sa'yo, Krishna. Ipagpatuloy mo lang yung pangarap mo. Malay natin, magbunga ng maganda yung paghihirap mo. At sa ating magkakapatid, ikaw lang, Krishna, ang hindi umasa sa ating mga magulang. Dahil sa pagsusulat mo, ikaw ang nagpaaral sa sarili mo. Oh, doon pa lang, may ipagmamalaki ka na. Basta tol, naniniwala ako sa kakayahan mo. Huwag kang susuko. Sama ng pakiramdam ko. Sandali. Bakit parang hirap akong magsasalita? Pagkabangon na. Ano ba itong nangyayari sa akin? Hirap akong tumayot. Hindi ko rin maigalaw ang kanang braso ko. Ayun na salamin. Kailangan kong makita kung ano nangyayari sa akin. Diyos ko. Nangiwi ang mukha ko. Hindi ko masyadong maigalaw, halos kalahati ng katawan ko. O Diyos ko. Ano ba itong nangyayari sa akin? Sarah, wala ka bang balita kay Krishna? Matagal na kasi siyang hindi nagpaparamdam sa akin. Wala pa po, Ma. Susubukan ko po siyang tawagan o di kaya pupuntahan ko po siya doon sa inuupahan niya. Mabuti pa nga, Sarah. Ay, ano na kaya? Ay, naku, Mila. Huwag kang masyadong mag-alala dyan sa bunso mo. Anong huwag mag-alala? Magtatatlong linggo na siyang walang paramdam sa atin. Yang anak mo, Ismael, baka may nangyayaring masama sa kanya. Hindi naman nakikinig ang bunso mo sa mga pangaral natin eh. Kaya bakit pa natin siya pag-aaksaya ng panahon? Ismael, anak pa rin natin si Krishna. Kahit na paminsan-minsan matigas ang ulo niya. Ngayon ko na po pupuntahan si Krishna sa bahay niya, Ma. Hindi ko kasi siya makontak sa phone eh. Mabuti pa nga, Sarah. Tapos, balitaan mo agad kami, ha? Pag nakausap mo ng kapatid mo. Opo. Krishna, ano nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan ang itsura mo?
Hindi ko alam kung Bell's palsy ba ito o mild stroke. Hindi pa ako nagpapacheck up sa doktor. Ano ka ba? Bakit hindi ka pa nagpapacheck up sa doktor? May pera ka ba? Ate, sapat lang sa pagkain at iba pang gastusin ang pera ko. Nagalaw ko na rin yung konting ipon ko kasi magtatatlong linggo na akong walang kita. Kasi hirap nga akong magtrabaho sa kalagayan ko ito. Sige, magbihis ka. Dadalhin kita sa ospital. Ako na ang gagastos. Kailangan mo ma-check up para maagapan yan. Salamat, Ate Sara. Chris na anak, dinalang ka namin ng papa mo ng pagkain. Kami na rin ang bumili ng mga iinumin mong gamot. Salamat po, Ma. Pa. Yan ba yung sasabihin mong kaya mong mabuhay na mag-isa? Sa kakarampot mong kita? Oo. Nakakakain ka nga ng 3 beses sa isang araw. At nakakabayad ng renta, sa ilaw at sa tubig. Pero wala kang ipon. At hindi ka makabili ng gamot na pang-maintenance mo. Alam mo naman, sa simula, kailangan mo ng maintenance medicine. Tama ang papa mo, anak. Ito na, yung sinasabi namin sa'yo noon pa, na dapat nag-iipon ka rin. Dahil hindi natin alam kung anong pwede mangyari sa atin. O, yan, katulad ngayon. Paano siya makakaipon ng pera? Kung part-time lang ang trabaho niya. Magkano lang bang kinikita mo sa pagsusulat? Barya-barya lang. Hindi katulad ng mga nakatatanda mong kapatid. Si Elmar, engineer. Si Fatima, general manager sa isang malaking kasino. At si Sarah, isang journalist. Libo-libo ang kinikita nila, anak. Panahon na siguro, anak, na pag-iisipan mo na ang landas na tinatahak mo. Hindi ka mabubuhay kung ganyan lang ang trabaho mo. Anak, mag-isip ka. Gamitin mo yung mga natutunan mo sa eskwelahan. Ito po ang gusto kong buhay. Krishna, hindi ka namin pipigilan kung gusto mong manatili sa pagsusulat. Pero ang sabi lang ng papa mo, humanap ka pa ng ibang alternatibo na pwede mong pagkakitaan. Hindi yan imposible, anak. Kasi napag-aaral mong sarili mo noon. Kasi madiskarte ka. Ewan ko ba, simula nung naging writer ka, nawalan ka na ng diskarte sa buhay. Tandaan mo, Krishna, hindi ka namin minamaliit. Ang sa amin ng papa mo, gusto ka namin makitang successful sa buhay mo. At kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang lumapit sa amin. Anak, hindi masamang humingi ng tulong kung hindi mo na talaga kaya. Opo, Pa. Pag-isipan mo ang mga sinabi namin sa iyo, anak. Ba, mukhang mapera ka ngayon, bunso ah. Oo nga. Nilibre mo pa kami dito sa mamahaling restaurant. Alam ko hindi kayo makapaniwala na ililibre ko kayong 3 sa ganitong kamahal na restaurant. Well, it's my birthday naman kaya wala namang kaso kung gumastos ako ng malaki. Pero, baka naman, Krishna, pagkatapos nito wala ka ng pera. Don't worry. Marami kong naging writing gigs this past few months. Besides, malaki-laki naman yung kinikita ko sa online selling. Kaya eto, nakakaipon naman ako ng malaki. Good to hear that. At least matutuwa si na mama at papa sa nangyayari ngayon sa buhay mo. Alam nyo, nitong mga nakaraang buwan, I faced a lot of challenges. At naging mas matatag ako dahil dun.
And I realized na mahalaga talagang mag-invest para sa future. At yun ang ginagawa ko ngayon. Tumatanda na rin kasi ako eh. Para pag dumating na ako sa retirement age, stable pa rin ang buhay ko. Tama yan, Krishna. We're so proud of you. Me too. Congrats, Bunso. You made it! Masaya ako habang tinitingnan ko itong passbook ko. For the last 5 months, nakaipon ako ng almost 300,000 pesos. Thank you, Lord. Pero hindi ako titigil. Kailangan ko pang mapalago ang perang ito. Panahon na para gamitin ang mga napag-aralan ko. I will use my money sa pag-invest sa foreign exchange trading. Alam ko, malaking kikitain ko ron. Sino kaya tumatawag? Si Mama pala. Sagutin ko muna. Hello, Ma. Krishna, anak. Pasensya na ako na istorbo kita. Ang papa mo kasi. Bakit po? Ano pong nangyari kay Papa? Na-stroke ang papa mo. Sinugod namin siya ngayon sa ospital. Ano po? Ismael, nandito ang bunso mo. Krishna, anak, Kamusta na po ang lagay niyo pa? Sobra po ninyo akong pinag-alala. at nahihirapan akong igalaw ang ilang parte ng katawan ko. Nagpapasalamat pa rin kami sa Diyos kasi hindi matinding stroke ang dumali sa papa mo. Magpagaling po kayo. Huwag po kayo susuko. Patutulong po ako sa pagpapagamot ni Papa. Huwag na, anak. May pensyon naman ng papa mo. I insist, Ma. Ilaan nyo na lang po sa ibang bagay yung pensyon ni Papa. Gusto ko pong makatulong sa inyo. Pero anak, baka mahirapan ka. Don't worry. Kaya ko po. Malaki naman po naipon ko, kaya makatutulong po ako sa mga gastusin nyo, lalo na sa mga gamot. Salamat, anak. Alam mo, Krishna, nagpapasalamat din kami ng papa mo kasi nagkakaroon na ng direksyon ng buhay mo. Dahil po yun sa mga aral na ibinigay nyo sa akin. Mga ginagamit ko po yun ngayon para umasenso ang buhay ko. Pasensya ka na, Krishna, anak. Kung minsan, namamaliit kita. Wala na po sa akin yun. Dahil po doon, kaya binalik ko po yung tiwala at diskarte sa sarili ko. Basta, anak, palagi mong tatandaan, proud kami sa iyo. Nagsimula ako sa mababa. Pero ngayon, unti-unti na akong umaangat sa buhay. Samantala, hindi ako umalis sa pagsusulat. Dahil mahal ko talaga ito eh. Pero hinati ko na ang oras ko. Bukod sa pagsusulat, naging business-minded din ako. Yes, itinuloy ko ang pagpasok sa investing of foreign exchange trading. Nagsama-sama din kaming magkakapatid para itayo ang aming grocery business. At ang mga parents ko, eto, masaya pa rin dahil sa success na natatamo naming magkapatid. Siguro, ang moral lessons ng aking kwento, una, magtiwala ka sa iyong sarili. Pangalawa, matutong dumiskarte. At huwag ka rin magpapaapekto sa mga taong pilit kang ibinababa. At kung makarinig ka naman ng komento o kritisismo sa iyong buhay,
Huwag mong mamasamayin yun. Pag-aralan mong mabuti. Dahil sa uli, magagamit mo yun para umasenso ka sa buhay. Ito po si Krishna, isang manunulat at negosyante. At ito po ang aking buhay. Barag Siganap, June Martin Legaspi, Susan Robles, Bobby Cruz, Maynard Landicho Jr., Jenaline Del Cruz at Chiquit Del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Muntia sa musika ni Buboy Salonga. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Tobal. Isang beses lang akong umibig sa isang babae at yun ay si Stella. Unang kita ko pa lang sa kanya, agad nang tumibok ang aking puso at sinabi ko sa aking sarili na siya na ang the one. Hindi nagtagal, naging kami ni Stella. Pero maraming pagsubok ang dumating sa aming relasyon. Isa na rito ang pagtutol ng kanyang mga magulang at ito ang aking buhay. Tobal, Stella, akala ko hindi ka na darating. kaya ako dumating para personal na makipag-break sa'yo. Ano? Huwag ka naman ganyan. Hindi magandang biro yan. Gusto kasi ng mga magulang ko na makipag-break ako sa'yo. Pero bakit? Stella, Tobal, anong ginagawa mo dito sa Mandawi? gusto lang kitang kumustahin. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita guguluhin sa pag-aaral mo. Namiss kita. Ako rin. Kaya nga, pumunta ako dito sa Mandawi para magpaalam sa'yo. Ha? Bakit? Saan ka pupunta? Sa Maynila, doon na ako mag-aaral at maghahanap buhay. Ganun ba? Ibig sabihin, mas lalayo pa pala ang distansya nating dalawa? Pero bago sana ako umalis, may gusto kong itanong sa'yo. Ano yun? Tinatanggap mo ba ako bilang asawa mo? Ha? Oo naman. Pero teka, pakakasalan mo ba ako? Oo. Gusto ko sana bago tayo magkalayo, magpakasal muna tayo sa West. Sige na, Stella. Para kahit na magkalayo tayo, wala nang makapaghiwalay sa atin. Sige. Sige. Pumapayag ako makasal sa'yo. Salamat. Salamat. Basta pangako ko sa'yo. Babalikan din kagad kita oras na makatapos na ako ng aking pag-aaral. At ipinangangako ko, magiging mabuting asawa din ako sa'yo. Hello, Tobal? Hello, mahal. Happy first monthsary. Happy first monthsary din. Biruin mo, 1 month na pala tayong mag-asawa. Bilis ng panahon, ano? Oo nga. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nag-honeymoon. Huwag kang mag-alala. After ng graduation natin doon tayo mag-honeymoon. Kumusta ng asawa ko? Eto, ayos naman. Katatapos lang ng final exams namin. Sana pumasa ako. Huwag kang mag-alala. Papasa ka niyan. Matalino ko yung asawa ko. Ikaw, kumusta ka naman dyan sa Manila? Eto, ayos lang din.
namin sa next week. Okay lang din ang trabaho ko dito sa pawn shop. Ah. Wala ka bang ibang babae dyan? Ano? Bakit naman ako mabababae? May asawa na ako. Mali ko. Maraming magagandang babae dyan sa Maynila. May tiwala ka ba sa akin? Oo naman. Mali. Han, basta tutuparin ko yung promise ko sa'yo nung araw ng kasal natin na forever ako magiging tapat sa'yo. Namimiss ko ng asawa ko. Gusto ko sana siyang mayakap ng pagkahigpit-higpit. Ako nga rin eh. Pero kailangan natin magtiis. Para din to sa kinabukasan natin. Ay, Ate Stella, huwag mo piliti magsalita kung hindi mo kaya. Nakausap na ni na mama at papa yung mga doktor. Sabi nila, naapektuhan daw yung speech ability mo. Hindi ko na raw makakapagsalita. Huwag ka na umiyak. Nasasaktan kami, ate. Ha? Bakit? Sino ba gusto niyo pa makita? Si Kuya Tobal po ba? Kung ganun, tama ako. Sige, susubukin ko siyang tawagan para ipaalam sa kanya yung nangyari sa'yo. Stella, anak. Tara, maghapunan na tayo. Anak, bakit? Teka, brown envelope? Bakit? Oo, sige. Bubuksan ko. Stella, ano ito? Marriage contract niyo na ito, ba? Ano? Ang ibig sabihin? Mag-asawa na kayong dalawa? Pero Stella, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Alam mo naman, ayaw namin sa lalaking yon. Pero bakit sinuway mo pa rin kami? Nasaan ang lalaking yun? Kung asawa ka na niya, dapat tinutulungan ka niya ngayon. Gusto mong huwag nang sabihin kay Tobal yung nangyari sa'yo? Pero bakit? Ayaw mong sabihin sa kanya ang totoo. Kasi natatakot ka na baka iwanan ka niya dahil sa nangyari sa'yo. Hello? Kuya Tobal? Hello? Si Wendy to. Wendy, bakit nasa si Stella? Tawag ako ng tawag pero nire-reject lang niya ako. Ano ba nangyayari dyan? Bakit ayaw niya akong kausapin? May problema si Ate Stella. Ano po kasi, na-aksidente siya. Ano? Kumusta na siya? Ayos na po. Pero kuya, kasi dahil dun sa nangyaring aksidente sa kanya, hindi maigalaw ni ate yung kalahati niyang katawan. Tapos, hindi na siya nakakapagsalita. Wendy, alam niyo ba na kasal kami ni Stella? Oo. Ano kuya? Paninindigan mo ba yung asawa mo? Stella, anak, meron kang bisita. Mahal.
Huwag ka nang umiyak. Stella, sa pagkakataong ito, sa simbahan na kita pakakasalan. Walang nagbago sa pagmamahal ko sa'yo. Tanggap kita kahit ano pang itsura mo, kahit ano pang kapansanan mo ngayon. Nandito ako para tulungan ka, para alagaan ka, para paglingkuran ka. At kung hindi ka man makapagsalita, akong magiging boses mo. Basta, hindi ko makakalimutan yung mga ipinangako ko sa'yo nung araw na ikasal tayo. Na mamahalin kita at magsasama tayo habang buhay. Ang pag-ibig ay parang ginto. Kapag totoo, hindi kumukupas. Ganon ang pagmamahal ko sa aking asawang si Stella. Lumipas ang 10 taon, masaya pa rin kami sa buhay at buo kong ipinagmamalaki na pinagsisilbihan ko ang aking asawa ng buong tapat. Samantala, pagtitinda ng barbecue sa tapat ng aming bahay ang pinagkukunan namin ng kabuhayan sa ngayon. At salamat sa Diyos, nakakaraos kami sa araw-araw. Hindi ko kailangan ng maranyang buhay dahil para sa akin, ang makasama ko ang aking asawa sa araw-araw ay sapat na para sa akin. Ito po si Tobal, mapagmahal na asawa, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Susan Robles, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Stella. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Krishna Senga. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang ina na nahulog sa tukso ng pera at bitag ng masasamang hangarin. Siya ay si Erlinda. Marami akong insecurity sa buhay. Kung kaya may gusto akong patunayan sa ibang tao, siguro nga isang malaking dahilan yon. Kaya hindi ko na rin nagawang patakbuhin ng maayos ang aking buhay. Masyado kasi ako nawili sa maling diskarte sa pagkita ng pera. Pati mga anak ko, nadamay. Nay, bakit kayo na isang latirahan niyo na naman yung isang kwartong paupahan sa kabilang bahay? Halos nakasala na po lahat ng mga kwarto doon na. Bibili nga kasi tayo ng 2 aircon. Tigisa tayo. Ay, hindi ko na kayang init ang panahon. Parang mamamatay ako araw-araw. Paano po ang pagtubo sa mga yun? Ang malaki pang problema, kapag nalaman yan ni Tito Ador, nakakahiya naman sa kanila ni Tita Nora. Pinamahala lang sa inyo yung paupahan nila. Nabuso niyo naman. Hindi ko pinoproblema pagtubo sa mga yon. Lalo at dating ng dating ang pera sa mga palad ko. Kaya bago malaman ng Tito Ador mo na nakasanla yung mga paupahan niya, abay tsak, natubos ko na lahat ng mga yon. Hindi, kung tutuusin, pwede naman po tayo mamuhay ng simple. Pagkakasya na po natin at kinikita ko bilang receiving clerk sa supermarket. Ako, Jamie, tigilan mo na nga ako sa kakokontra sa mga diskarte ko. Oo, ako pinakikialaman. Pareho kayo ni Kuya Justin. Puro pa na lamang sa kapwa ang alam. Pati tuloy ako. Hindi na ako makatingin ng diretsyo sa mga tao nakakasalubong ko sa labas.
Margot! What? Kayo pala ang magandang araw po. Mas magandang araw ko kapag nagpakita sa akin si Justin. Hindi tumutupad sa pinangako niyang pagbabayad ng utang yung live-in partner mo. Sa maniwala po kayo sa hindi. Halos hindi po umuwi sa tinutuluyan namin si Justin. Hindi ko nga po alam kung saan nagpupunta yung tao yun. Isa lang ang masasabi ko, ha? Kapag hindi pa siya nakipag-usap tungkol sa atrasin na sa akin, pasasabugin ko ang buo niya. Isang bala lang ang katapat niya. Buti naman, sumipot ka rito, Justin. Ang daming naniningil sa'yo rito. Halos buong barangay, nautangan mo na yata. Pati ako, ginugulo eh. Ay, relakan ka mo sila. Patataan ba't mababayaran ko rin sila? Lalo na't may ibababa na namang cash assistant sa barangay. Oh? Uy, oh. Sali mo ako riyan, ha? Lista mo pangalan ko. Oo naman, Nay. Ano na lang ang silbi ko bilang barangay treasurer? Kung hindi ko kayo ilinista ni na Margot, pati na rin si Jamie. Abay, dapat lang, sa dami ng utang mo sa akin, dapat lang ako makinabang sa mga kinukurat mo sa barangay. Don't worry, Nay. Hanggat nakapwesto ako sa barangay, mananaga ka sa akin. Pero wag mo nang uulitin na nagpapunta ka na ibang tao sa barangay para kunin yung ayuda ko. Dahil kapag ginawa mo ulit yun, hindi ka na makatutuntong sa bahay na ito. Kumusta, Margot? Nakakuha ka na ba ng mga daming na ililista kong beneficiary sa darating na bagong cash assistant? Oo. Ito nga, kinukumpleto ko nga yung mga address na gagamitin nila rito. Mga taga-ibang barangay kasi sila, kaya kailangan address ng mga taga-rito yung gagamitin nila. Sige. Hihintayin ko nung makumpleto mo yung mga listahan na yan. Para matrabaho na namin agad yan ni Justin. Oo. Basta liwanagin mo rin sa mga tao na yan, ha? Na 500 piso lang ang ipaparte natin sa kanila sa kabuuang 4,000 pisong ayuda. Uy, kuya ha? Huwag mo ililista ang pangalan ko sa barangay para gamitin sa cash assistance na ipamimigay nyo, ha? Oh, anong problema doon? Kahit hindi ka naman sumipot doon, pwede ko naman kunin yung pera dahil kapatid kita. Madidiskarte ako isang nagbibigay ng pera. Bakit mo kasi ayaw mo intindihin na ayoko maging bahagi ng korupsyon na ginagawa mo sa barangay? Kung si inaenganyo mo, nasaan sa kalokohan mo, wag ako. Pwede ba, Jamie? Huwag mo naman pahabayan itong usapang ito. Kung ayaw mo, hindi wag. Hindi naman talaga sa'yo mapupunta ang pera. Dahil dami ka lang din. Tapos! Hanggang kailan ka ba magiging ganit sa pera, kuya? Hanggang lulong ka pa rin sa pangangarera mo? Sa pag-online sabong mo? Hanggang isang araw, matuklasan mo na lang na wala ka na rin dignidad dahil ang perang para sa may hirap natin kabarangay, binubulsa mo! Mukhang marami kayong nakupit sa bagong dating na ayudang pera, Ronnie. Lagay, ganun lang nga po, Mang Anton. Paribasa may basbas ni Chairman yung pangungurap niyo. Si Justin, nasa ng hardware. Huwag kayong magalala, Mang Anton. Sa dami na nakurakot ni Justin sa cash assistance, hindi po pwedeng hindi na sumulpot sa karerahan nyo. Itiyak na pating-tabi na rin ang kamay nyo magsugal. Bayaran muna niyo yung 50,000 na pinaki niya sa anak kong nagbabantay sa pakarera ko. Dahil sariling pera ko ang kinabolo ko ron. Sino kayo? Bakit nakamaskara kayo? Anong kailangan sa akin? Pipit-pitin lang namin yung mga kamay mo, Justin. Sumusobra na sa likod yung mga yan ha? Kaya mga sama, durugin na natin ang gustong kamay ng ungkot na ito. Kaya huwag kayo kumay. Nay, ang sakit ng mga kamay ko. Hindi ko maigalaw. Anong maigagalaw mo yan halos dinurog ng mga tao umatake sa'yo yung kamay mo.
Paglabas ko rito sa ospital, magbabayad sa akin kung sino man ang mga hayop na yun. May isa ka pang mas malaking problema, Justin. Nagkakagulo sa barangay ngayon. Tumuho doon yung mga taong kinuha ni Margot sa dami para kumulekta ng ayuda. Eh, hindi pa na ibinigay ni Margot yung usapan ni Manda kada taong kausap niya. Ano? Akala niyo ba? Hindi ako nasasaktan sa masamang salitang sinasabi ng mga kabarangay natin laban sa inyo dalawa ni Kuya at si Margot. Sana naman. Magbago na kayo. Maraming paraan na marangal ng pagsita ng pera. Natatakot ako sa kahinat na ng buhay namin ngayon, Jamie. Lalo na't buntis pala ako. Nitong buwan ko lang nato na kumpirma. Ayusin ang buhay niyo. Dahil magkakaanak na kayo. Ngayon, hindi na mga sarili ninyo responsibilidad ninyo. Sinampahan na pala kayo ng kaso sa pagnanakaw ng pera. Dapat ay nakalaan sa mahihirap na naapektuhan ng pandemya. Hindi ko nauunawa ng mga paulit-ulit na paalala sa akin ni Jamie, Inay. Nakinig lang ako sa kanya sa simula pa lang. Ako naman, tatanggap ko lang mantik. Galing sa Tito Adorno. Ipagagawa raw nila yung bahay paupahan nila. Kaya kailangan maabisuhan yung mga nangungupahan magsilipat na. Paano kung gagawin yun? Eh, nakasang lang tira lahat ang parte doon. Wala naman akong perang pagtubo sa mga yun. Jamie, 200,000 piso lahat ng ito. Pantubos po sa 4 na kwartong isinanglang tira ninyo sa paupahan ni Tito Ador, Inay. Di po ba? Oo, pero... Saan mo ginawa ito malaking halagang ito? Ipon ko po yan. Bawat bonus na nakukuha ko sa kumpanya, hindi ko po ginagastos. Itinatabi ko po sa bangko. At kada sahod, dinadagdagan ko rin po. Kaya lumaki ng ganyan. Anak, salamat. Maraming salamat. Napakabuti mo natin sa akin. Sa kabila ng mga pagkakamali ko. Sana naman po, nagkaroon na kayo ng leksyon sa mga malinay ng pagdedesisyon sa buhay, Nay. Mas masarap pong mamuhay ng marangal. Lalo na. At galing sa ating mga pagsisikap. Oo, anak. Mula ngayon, makukontento na ako sa mga bagay na mayroon ako. Lalo na, napakapalad ko sa pagkakaroon ng isang anak na katulad mo. Alam ko, isang mahabang proseso ang pagbabago. Pero pinagdadali yun ng mga taong gumagamay sa atin upang hindi na muli pa lumiko ng landas. Si Justin, si Margot at ako. Binigyan kami na nasa itaas ng San Jamie na mamahalin kami sa kabila ng aming mga kakulangan. Itutuwid kami sa kabila ng aming mga kamalian. Ako si Arlinda at ito ang aking buhay. Sa buhay, ang pagiging kontento ay kakambal ng kaligayahan. Kaakibat din ito ng tagumpay at isang buhay na may dangal. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang ama na walang katumbasang pagmamahal na inukol sa kanyang pamilya. Siya ay si Armando. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral.
Pero sinikap kong mabigyan ng magandang pagtingin ang mga bagay-bagay, lalo na ang aking trabaho. Maintenance worker ako sa isang sangay ng gobyerno sa mahalagang lugar ng ating bansa na nangangailangan ng restoration. Mahal kong aking trabaho dahil ito ang pangunahing bumubuhay sa amin ng aking pamilya. Mga kasama, tanghalian na! Mang Armando! Bumaba ka na dyan sa pwesto mo. Tara, kumain na po tayo. Ikaw talaga, Bito. Ang aga mong nangangalampag para kumain 10 minuto pa bago ang lunch break natin. Naduduling na po kasi ako sa gutom. Kaya tara na po. Ilalatag ko na ang kartong paglalapagan ng mga baon natin. Palibasa. Itong lempo na naman ang baon mo. Kaya kain ka na talaga. Huwag kang mag-alala. May dala akong manibalang na kamatis na masarap i-partner dyan. Yun no, malutong na kamatis na ginayat. Plus lechong liyapo at kanin. Sarap! Kaya dalian mo na, Mang Armando. Tunggots na po talaga ako. Eto na nga Naguhugas na ako ng mga kamay sa gripo. Magdasal muna tayo ng pasalamat sa nasa itaas bago kumain, ha? Hindi yung basta sasabakan na lang kagad ng subur yan. Ayos na. Sige. Salamat. Ang tagal na rin po pala ninyong maintenance worker ng agency, Mang Armando. Oo. Binata pa ako nang mapasok dito Nagkaasawa na ako at nagkaanak. Nandito pa rin ako. Hindi po kayo tumatanggi? Kahit na sa malayong lugar kayo madestino? Kasi nga, mawawalay kayo sa pamilya nyo. Dito, wala sa bukabularyo kong pagtanggi sa trabaho. Kahit nasa dulo pa ng Pilipinas sa mga gusaling nangangailangan ng restorasyon, tatrabahuin ko. Ayokong palampasin ang pagkita ng pera para sa pamilya ko. Lalo na ngayon, pareho nang nasa kolehiyo ang mga anak ko. Hoy, bakit nag-log out ka kaagad ng email mo? May nakita ako doon Meron ako nabasa. Patingin nga. Ayan ka na naman, ate. Nakikialam ka na naman sa buhay ko. Nabasa ko, bagsak ka sa zoology subject. Ay, ano ngayon? Susumbong mo ako kay Itay. Bakit naman kasi kukuha-kuha ka ng biology? Hindi mo naman pala kayang panindigan. Yung professor ko kaya may problema. Matanda na nga. Kasi napagkamalan niyang ako yung tamad na estudyante, kinaiinisan niya Gumagawa ka pa ng kwento. Prerequisite subject pa yung binagsak mo. O paano kung mag-enroll niya sa second sem? Iba ang patakaran sa public college kapag may bagsak. Pwede ba? Huwag mo na nga ako tinataranta. Ano? Nag-iisip naman ako ng paraan, okay? Hindi naman kita tinataranta. Pinaalalahanan lang kita. Halos butot balat na si Itay sa katatrabaho para lang makapag-aral tayo. Tapos, yan pa igaganti mo. Armando? Bakit yata parang hindi maipintay ang mukha mo? Tsaka, bakit hagod mo yung balakang mo? Mayroon bang masakit sa'yo? Ilang araw na kasi ako nahihirapang umihi Paudlot-udlot na kasi ang pag-ihi ko na hindi ko maintindihan. Ang mabuti pa, bukas na umaga, punta na tayo sa doktor. Mainam na yung ma-check-up ka para magamot agad kung ano man yan. Hindi pa pwede, Liway. Bukas ang alis namin papuntang Kalamba para kumpunuhin ang ilang sirang bahagi ng bahay ro ng mga Rizal. Ako mamumuno sa mga taong magtatrabaho ron, kaya kailangan naroon ako. Sus mo, Diyos, para mga doon. Isasapalaran mo ang kalusugan mo para lamang sa trabaho mo. Baka nakakalimutan mo. Iisa lang ang buhay mo at dapat mo itong ingatan. Mga sintomas ng prostate cancer ang mga nararamdaman mo. Pero mas makatitiyak tayo.
kailangan mo munang dumaan sa mga laboratory test. Ano pong mga laboratory test, Doktor? Isa sa mahalagang lab test, ang Total Prostate Specific Antigen o Total PSA test. Oh, Dito makikita kung kinakailangan mong i-biopsy para ma-determine kung malignant o benign ang cancer cells. kung sa kaso ko po, sa tingin po ba ninyo, kailangan kong mabiopsy, Doc? Well, depende sa resulta ng PSA test mo. Ako, Kung ang PSA level mo ay nasa 4 hanggang 10 nanograms per milliliter, abay, suspicious yun. Positive sa prostate cancer ang itain nyo. Yun ang lumabas sa kanyang biopsy. Kaya kailangan niya maoperahan. Pero saan po tayo kukuha ng pera para sa operasyon ng itay? Mabuti nga at may isang hospital dito sa Maynila na nagbibigay ng libreng operasyon sa prostate cancer. Napakalaking tulong no kahit papaano. Magagamot na lamang ang ating poproblemahin. siguradong gagaling na ako kagad. Kasi nga, dinalaw ako ng paborito kong anak. Huwag niyo nga ako nistirin dyan, Tay. Alam na alam ko naman po si Ate Amor ang paborito ninyong anak eh. Hindi. Ikaw ang paborito kong anak. Dahil ikaw palaging isinasama ko sa aking mga dalangin. Na sana, gabayan ka lagi ng nasa itaas sa tamang pagdedesisyon. Lalo na sa pag-aaral mo. Tay naman eh. Kinukonsensya pa ako. Totoo yun. Ikaw palaging laman ng aking mga dasal, anak. Pwede naman po ninyo akong pagalitan. Ang gusto ko, ayusin mong pag-aaral mo sa pagkakataong ito, ha? Tandaan mo, ikaw ang gagawa ng sarili mong kapalaran. Opo, Itay. Pangako po. Mag-aaral na po akong mabuti sa susunod na semester. Pahalagahan ko na po ang pag-aaral ko. Aba, Mang Armando. Oo. Kayo na po ba yan? Kaya na po ba ng katawan nyo at pumasok na kayo? Oo naman, Bito. Halos 1 buwan na ako nakapagpahinga. Saka kailangan ko makabawi sa mga araw na hindi ako nakapasok. Alam mo na, 2 pa yung pinag-aaral ko sa koleyo. Alam nyo, Mang Armando, minsan naisip ko, ano kaya kung katulad din ninyong naging tatay ko? Siguro, nakatapos din ako ng kolehiyo. May maganda akong trabaho ngayon. May magandang buhay. Ang tatay ko kasi, sabi ng nanay ko, bigla na lang naglaho nang ipinagbubuntis na niya ako. Kaya nga, ang pinakamagagawa mo, huwag mo nang ulitin ang ginawa ng tatay mo. Kapag naisipan mo ng magpamilya, gawin mo ang tungkulin mo sa kanila bilang isang mabuting ama. Sa ganung paraan, mauhubog mo rin ang iyong mga magiging anak bilang mabubuting tao. Ipinagmamalaki kong ang lakas ko bilang isang ama ay sa pamilya ko nagmumula. May munti mga pagkabigo sa panig ni Jasmine, wala pa rin akong hiling na dalangin kundi ang kanyang kabutihan. Nakahanda pa rin akong gampanan ang aking responsibilidad at pananagutan. Ako si Armando, isang ama, at ito ang aking buhay.
Kaloob ng nasa itaas ang isang pamilya. Tulad ng pagkakaloob din ng isang hindi matutularang haligi ng tahanan na ang pagsisikap ay nakalaan para sa mga mahal sa buhay. Mga nagsiganap, Angelo Alcantara, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Phil Cruz sa papel na Armando. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.